Mapagpalang araw na naman po mga kapatid ko. Yan guys, welcome back uli sa aking munting channel. Yan guys, salamat sa inyong lahat sa lagi niyong pagsusuporta at walang sawang nanonood sa mga bidyong ina-upload ko at tinuturo ko. Inuulit ko lagi na alam ko ang mga tinuturo ko ay nagagamit nyo na or nailalapat nyo na sa mga kapatid nating may sakit. Sa messenger ko, marami na ang gumamit po ng mga salitang yan o ng mga tinuturo ko through biblically na mga makapangyarihang salita. Ayan guys, minsan kasi taong yan hindi natin masumpungan talaga. Kaya nga sabi ng Panginoon o ang ating mahal na Ama, Panginoong Diyos, gumawa ng langit at lupa maging sa lahat ng meron ito, unahin niyo munang hanapin ang aking kaharian at ng lahat ng mga kailangan niyo isusunod ko lang. Meaning, unahin talaga natin na hanapin ang kaharian ng Diyos. Una na dyan ay ang mga banal na salita at makapangyarihang salita na pwedeng itulong sa ating kapwa o kahit sa ating pansariling pamumuhay sa mundong ibabaw o sa paglalakad natin sa espiritual na pamumuhay mga kapatid. Ayan guys, tawag nyo ito sa umagang ito, magpapatuloy tayo. Tuloy po tayong tawag niyan, tatalakayin ng Ken. Yung usapan o yung tinuturo kong mga banal na salita na nagmumula or nakaukit sa medalyon na ito na nagmumula sa Biblia. Ayan guys, ang Ken. Ayan po. Pero bago yan, shout out po pala sa ating kapatid. Ayan. Na nagagamit ng Ifata at Galal. Actually marami pa yan. Nung una may pinasa rin ako na nagpatunay na nagamit na niya rin ang Ifata. Ayan guys, nakita nyo. Sabi niya, salamat bro, ginamit ko sa gamutan. Takot talaga kulam. Ifata Galal, yan ang ginamit o ang gamit ko. Salamat sa Ama. Sa iyo din bro, salamat. Yan guys, nagamit niya sa true combat or kumbatero spiritual. Ang Ifata at Galal, takot daw talaga ang mangkukulam. Diyan, siguro napasanib niya ang mangkukulam tapos binanggit niya yan o inusal niya or binulong niya sa tenga ng mangkukulam. Automatic yun, takot talaga yan sila kasi banal na salita yan. Yan guys, ipasa ko rin ng Ken. Ayan po, basahin natin. Ayan, may mga Biblia kasi yan Bible verse. Ang salitang Hebreo na Ken ay makikita sa maraming talata sa Biblia kasama na ang Kawikaan 1:9, 3:22 at 45 verse 2 at Ruth 2 verse 10. Ang Ken ay kadalasang isinalin bilang biyaya, ngunit maaari rin itong mga hulugang pabor, kaakit-akit, kagandahan o kasiyahan. Okay mga kapatid, patuloy tayo. Mga talata sa Biblia na ginamit ng Ken, Kawikaan na 1:9. Magandang kuwentas o panakip sa ulo ay matatawag na korona o palamuti ng Ken. Kawikaan 3:22. Ang karunungan ng Diyos ay inihalintulad sa isang kwintas na tinatawag na adorno ng Ken. Kawikaan na 45 verse 2. Ang isang matalinong makata ay sinasabing may mga labi ng Ken. Ruth chapter 2 verse 10, sinasabi ng isang balo na dayuhan, bakit ako nakasumpong ng Ken sa iyong mga mata na dapat mong pansinin ako? Yamang ako ay isang dayuhan. Kawikaan chapter 5 verse 19,
Ang usa na gumagalaw ng matulin at matikas ay tinatawag na usa ng Ken. Kawikaan chapter 22 verse 11, ang umibig sa dalisay na puso at nakikipag-usap sa Ken ay magiging kaibigan ang hari. Yan na naman ang sunod. Ang salitang Ken ay maaari ding gamitin upang ilarawan ng isang bagay na matikas, kaakit-akit o maganda, halimbawa natural na umaakit kay Ken. Ang mga taong may matalino, magagaling magsalita o maganda sa katawan. Yan na pang isa. Ang kwento ng Biblia, ang salitang Hebreo na Ken, nangangahulugang biyaya o pabor. Patuloy tayo mga kapatid. Ay naglarawan ng isang kaloob na ibinigay ng may kagalakan. At ito ay kung paano ang Diyos ay paulit-ulit na nagbibigay ng kanyang biyaya, hindi berod ngingli o sa labas ng obligasyon, ngunit may kagalakan. Sa kwento ng Biblia, ang salitang Hebreo na Ken, nangangahulog ang biyaya. Ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa saganang biyaya ng Diyos? Anong ibig sabihin ng God is gracious? Sa Hebrew, ang thread ng grace journaling, ang salitang Hebreo para sa gracious ay canon na naugnay sa pangalang Hebreo na Ken. Ang salitang ito, Ken, ay madalas na isinalin bilang biyaya, ngunit maaari rin itong isalin bilang awa. Ang tatlong hakbang sa prosesong ito ay tumutulong sa atin na pagnilayan ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ayan guys, ayun, so nakita nyo na po, ayan siya ang Ken, na nangangahulog ang biyaya, pabor at awa. Ayan, kaya nga naging Ifata Ken Adonai Barukli. So yan, Ken muna tayo. So ayun na guys, nakita nyo na. Salamat ulit. Ayan guys, salamat sa inyo. Once again, salamat talaga sa lagi nyong panonood ng video ko. Ayan guys, next video ulit, tatalakayan natin ang lahat ng makapangyarihang salita. Marami pa po akong ituro sa inyo, kaya paki-subscribe na at paki-follow na rin po upang updated ka lagi sa lahat ng mga tinuturo. Ayan guys, kung maaari na rin po, paki-share na lang din pong video ito upang marami tayong matutulungan. Ayan guys, sa mahilig mag-share sa video ko, alam ko kung sino nag-share ng video ko. Kaya hindi ko lang ipangako kung ano ang may regalo ko sa kanya. Basta taong yan, sorpresa yun. Yan guys, kung isa ka sa mapalad na mabigyan ko ng aklat ng puno lahat ng mga susing sa Biblia, ayun guys, kayo na po bahala. Ayan, once again, salamat po sa inyong lahat. God bless po.